Okay po, muli magandang umaga. Alam niyo po, tayo po ay, masabi na tayo ay mapalad sapagkat tayo po ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Isa po tayo sa mga na nakatanggap ng reward na yan. Yan ay isang libre na inalok ng Diyos para sa lahat. At ang pag-ibig na yan ay mananatili sapagkat ang ating Diyos ay nananatili. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. So pag-usapan po natin ngayon is about the ministry of the Holy Spirit in our life. The glorious ministry of the Holy Spirit in our life. Sabi nga ng John 14:16 hanggang 15, ano sabi diyan? John 14:16 to 18. Basahin po natin. Sige, umpisa natin sa 15. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. And with the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither see Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be with you. He will not leave you as orphans. I will come to you. I will come to you. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Ito yung mga event na mga panahon na yun ay ang ating Panginoon Jesus ay malapit na siyang umakyat sa langit. No? Nagpapaalam na siya sa kanyang mga, atuloy sa kanyang mga disciples. Sinasabi niya na talagang siya ay aalis na. At dito makita po natin na sila po ay nagkaroon nalungkot po sila. Kaya nga po, pinangakuan po sila ng ating Panginoon na bibigyan po sila ng another comforter, na sila po ay talagang, tawag dito, magkaroon po sila ng panibagong kasama. No? Kasi nasanay po sila ng ating kasama po nito. Alam po natin na ang Panginoon sa marami pong ginawang mga himala pagkasama po, nung nakasama po nila ang Panginoon. At yun po ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob pagkasama nila ang ating Panginoong Jesus. At ngayon po, ang ating Panginoon ay mawala na sa piling nila. At sila po ay talagang nagkaroon po ng ano ba tawag dito? Parang nawalan sila ng pag-asa, parang gano'n, mayroong nawala sa kanila. Hindi sila naging komportable sa kanilang buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanila, bibigyan naman kayo ng comforter. So, ang Espiritu Santo po, ang Holy Spirit po ng God na iwan sa atin, ito po ay iniwan para po magmi-minister, magmi-ministry din po sa atin. Kaya dito, makita po natin na talagang, sabi nga, kaya lang, ito pinangako ng God sa kanila na talagang ipagkakalob sa kanila. Sabi nga, He promised to this a moment of duty. Ibig sabihin, hindi lang ito pinramis na God para maging comforter, kundi para maging strength nila. Dahil meron po silang duty na gagampanan. Meron po silang tatapusin na trabaho na iniwan ng ating Panginoon sa kanila. Kaya nga, ito raw ay talagang, meron po itong condition. If you love me, sabi niya, keep my commandments. Kasi yung command ng God na patuloy na gagawin nila o natin yung ministry na iniwan ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Kaya dito natin makita talagang kung ang ginagawa natin ay patungkol doon sa ginagawa ng ating Panginoon Jesus, asahan natin na yung comfort na binigay na iniwan ng God ay makakasama din po natin yon. So yun po ang at ito daw po ay isang promises that He promised this great and unspeakable blessing. Ito po ay blessing, no? Blessing po sa atin, lalo sa mga naglilingkod sa ating Panginoon na talagang ito po ay magbibigay po sa atin ng lahat ng ating kailangan, lakas ng loob, wisdom, strength, at siyempre, sila na mag-iingat sa atin para laban sa mga kung ano mga banta ng kaaway sa atin. So yan po ang gawain ng Holy Spirit sa atin. Sabi nga, it is a promise that you shall have another comforter. This is the great and New Testament promises. A promise adapted to the present distress of the disciples who were in sorrow and needed a comforter. So ito yung mga panahon na talagang kinumport sila ng God. At iba-iba po ang kanyang title. Sabi nga, sa ibang mga talata, tinatawag din siyang teacher, di ba? Doon sa Matthew chapter 10, 19-20, ang sabi niya kung kayo ay nakaharap
sa mga sinadrin o sa mga governor, huwag kayong kabahan sapagkat ituturo sa inyo ang inyong sasabihin. So, siya rin po ay isang teacher, master po siya. So, sabi makita natin na yung giver, which is the Father, that she gives the same, that the Son to be our Savior, will give His Spirit to be our comforter din. So, ito po ay isang katotohanan na tayo po ay tinawag ng Diyos isang ministry bilang isang mga, siyempre, kamanggagawa ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos para maging kamanggagawa po niya. Tayo po ay part ng kanyang ministry at magagawa lang po natin ito sa tulong ng kanyang siyempre, Spirit binigay sa akin. So sabi nga, makikita po na dito na in difficult times, sabi nga, our care concerning the events of the day should be shelled up in a care concerning the duty of the day. When they were showing their love to Christ by their grieving to think of His departure and the sorrow which filled their hearts, He bids them, if they show their love to Him, do it. Dapat gagawin po, no? Kung talagang mahal nila ang Diyos. Not by this weak and feminine passion, but by a universal obedience. Hindi daw natin pwedeng ipakita yung ating pagsunod sa ating Panginoon sa pag-iyak o sa paglungkot, sa pagmumukmo, kundi dahil papakita natin ang ating pagsunod sa Kanya sa iba't ibang paraan ng ating pagsunod, sa pagsunod ng Kanyang kautusan. This is better than sacrifice. Diba? Sabi ng Bible, obedience is better than sacrifice. Better than tears. When Christ has given them precious promises, He lays down, this is a limitation of the promises, provided you keep my commandments. So yun yung pinakamahalaga dito from a principle of love to Him. So dito na makita na ano ang rule ng Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit is the power of every ministry, and the ministry become glorious because of the Holy Spirit. Amen po ba? Magiging glorious lang po ang ating ministry kung ito po ay talagang inspired ng Holy Spirit. Sabi nga doon sa Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So dito po natin makita, napakahalaga po na ang Holy Spirit po ay makakasama po natin sa ating gawain sapagkat dito po natin makikita ang pagtatagumpay kung tayo po ay pinangunahan ng ating Espiritu, ng Espiritu Santo ng Panginoon. So buksan po natin ang ating Biblia dito sa 2 Corinthians chapter 3, 7 to 11. Dito po tayo mag-concentrate kung paano bang na sulat ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Sa 2 Corinthians chapter 3, 7 to 11. Basahin lang po natin ng sabay-sabay. Sabi po dito, now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily with the face of Moses because of his glory. Transitory true it was. Will not the ministry of the Spirit be even more glorious? If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. And what was transitory came with glory. How much greater is the glory of what which last. Pagpalain po ang kanyang mga salita. Ito po ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Corinthian church. Alam niyo po, ang Corinthian, ang background, konting background lang doon sa Corinthian church. Ang Corinthian po, ang Corinto po ay isang lugar na kung saan, sabi nga ito po ay isang maunlad na lugar. Siya po ay sakop ng Roma at isang lungsod po ito na sentro ng kalakalan. So para bang ito po ay siyudad ng mga negosyante, mga traders, andun sila. So ibig sabihin dito sa lugar na ito, ang mga tao po ay civilized po sila siyempre. Sila po yung may mga pera, sila siguro yung may mga aral po mga tao, yung mga nandirito, mga disenteng mga tao po sila. At dito, si Pablo po ay nakapagtayo ng church. Kasi si Pablo po, yun po ang kanyang ministry. Church planting po siya eh. Marami po siyang church na tinatayo. At si Pablo po, ang kanyang sulat na ito ay talagang, kung titingnan po natin, siguro dahil ang lugar na ito ay ganon nga ang katayuan ng mga tao, kung makita po natin, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, meron po itong
approach na mabigat po ang approach ni Pablo sa mga taga-Korinto, no? Medyo madiin po ang kanyang mga sinasabi sa mga taga-Korintian dahil sa environment na ito. Sapagkat dito makita po na dahil na ang mga lugar na ito ay sila po ay yun nga tawag dito yung ekonomiya nila ay maganda. Maano rin yung sin sa lugar na ito. Marami ring kasalanan na talagang lumalaganap sa lugar na ito at nagkataon na si Pablo ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-evangelize dito at nagkakaroon po siya, nakapagpatayo po siya ng church. At sa loob ng church, nagkaroon po ng problema sa church, no, na itinayo ni Pablo. Kaya nagkamot po ito sa ganitong letter ni Pablo na ito po ay isang pagpapaalala sa kanila kung ano ba dapat ang buhay ng isang mananampalataya. Ano ba ang papel ng Espiritu Santo sa buhay po nila? Sapagkat makita po natin na, sabi nga, ang mga tao doon ay talagang, kung basahin mo ang aklat ng Corinthian, para ang pagsunod nila sa Diyos ay 50-50. Sabi nga ng isang kandidato, the obedience to the law is almost optional. Sabi, may option po sila to follow or not to follow God. Parang mayroon po silang gano'n na option. Kaya po si Pablo ay talagang, kung titingnan niyo yung sulat sa Korinto, marami po siyang rebuke, no? Nire-rebuke nila yung mga taga-Korintian sapagkat hindi po dapat gano'n ang kanilang pamumuhay. Kaya nga, tinan po natin, ano ba ang mga naging kasalanan ng Corinthian? Sabi nga dito, para bang sila po ay nagiging, actually, di ba hindi sila spiritual eh. Parang carnal Christian po sila. Sabi nga sa 1 Corinthians 3. Sa 1 Corinthians chapter 3. Sabi dito, verse 1 hanggang 3 din. Brothers and sisters, I could not address you as people who lives by the Spirit, but as people who still worldly. So yan po ang kanilang status. Ito sa loob to ng church. Ito po ay sinulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinthian. I give you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? So, ito yung mga problema na kinakaharap ng Corinthian church. Na sinasabi ni Pablo sa kanila, kayo ay, hindi natin alam kung matagal na silang Christian, pero sa nakikita ni Pablo, ang mga tao sa loob ng church ay parang hindi sila Christian. May mga ang tawag dito yung division doon sa kanilang hanay, hindi sila nagkakasundo. Yung paglilingkod sa Diyos, sa paglilingkod sa kapwa ay parang hindi nila nagagawa. Kaya nga parang kaya sinasabi ni Pablo sa kanila, worldly sila. Bagamat si Pablo ng mga panahon ay wala po sa kanila si Pablo eh. Si Paul po, karamihan ng sulat ni Paul, ito po ay nasusulat niya siya sa loob ng kulungan. Kaya po, makita po natin na si Pablo po ay ang kanyang pahinga sa kulungan ay ang pagsusulat. Pagkatapos niyang gulpihin, nagsusulat siya kasi gano'n naman ang mga preso sa Rome, di ba? Dadaan sila ng mga gulpi. Pag sa gulpi, nagsusulat siya, ganun po siya. At karamihan talaga ng kanyang mga sulat ay talagang makita po natin na ito ay talagang malaman. No? Magaganda ang kanyang mga nilalaman ng kanyang mga sulat. Puro ito paalala at isa dito ay ang church ng Corinthian. Kaya makita po natin ito, marami pong problema. May pride po sila kasi nga alam natin yung environment po nila. Civilized nga sila. Maunlad po silang lugar. Kaya nga po, dito natin makikita na yung mga tao siguro marurunong. No? Kaya nga hindi sila magkakasundo kasi maraming nagmamarunong. No? Isa yun sa mga problema nila. Kaya nga, di ba minsan sinabi ni Pablo sa kanila, sa 1 Corinthians 1:25-28 na, di ba doon sinabi na, God choose foolish thing in this world to shame the wise. Di ba? Yung parang yun na, nire-review na hindi, yung karunungan na yun ay kamangmangan lang yan sa harapan ng ating Panginoon. So hindi natin yan pwedeng ipagmalaki. Dahil yan po ay, hindi po yan ang hinahanap ng God. So dito natin makikita na dapat ang ipamuhay, dapat ng isang Kristiyano, ay isang buhay na talagang karapat-dapat sa Diyos, na ito dapat ay pinangungunahan ng Espiritu Santo na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga doon din sinabi ni Pablo na, di ba sa 2 Corinthians 5:16-17, tingnan po muna natin. Dito rin sa kanila sinabi ni Pablo sabi niya, so from now on, we regard no one from a worldly point of view.
Di ba? Kasi ganun siguro ang kanilang pananaw. Nagda-judge po sila sa tao sa point of view ng makamundong pamamaraan. Ang sabi ni Pablo, do we once, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So ito, pinabanggit sa kanila na kayo ay, Kristiyano na kayo eh. Dapat yung mga dati yung mga ginagawa na hindi dapat, ay hindi na dapat ito nakikita sa inyo. Di ba sa atin ganun din po mga kapatid, di ba marami pong mga pagkakataon na talaga, siyempre kahit sa loob ng church, makita po natin na mayroon pa rin minsan na nabubuhay yung ating pagiging karnal. Pero yun po ay talagang hindi inaano ni Paul, no? Kaya sinaway niya yung mga Corinthian people na dapat ang mga ito ay hindi na dapat makikita sa atin sapagkat tayo po ay bago ng nilalang. Kaya dapat dalawang bagay daw ang kailangan para tayo po ay makapamuhay bilang isang totoong Christian. Dapat daw tayo, number one, dapat daw tayo makaranas ng regeneration. Yung i-regenerate natin yung ating spiritual life. Ito daw, ibig sabihin to, winness from the world. Ibig sabihin yung, alam mo yung winness, yung pag-awat, di ba? Pag ang bata, dumidede, pag inawat, wini-win po siya. Ganon daw kasi tayo, naka-attach po tayo talaga sa word. No? Dapat ma-win po tayo sa word. At dapat daw, yung love ng Christ, yung love of Christ, yun daw dapat ang maisapuso po natin para tayo ma-wind sa mundong ito sapagkat sabi nga ng, di ba, sa 1 John o sa John yun na kung sino na nagkipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng ating Panginoon. So napakabigat po ng nung salita na yon. So dapat, and the world is under our feet, dapat yung makamundo mga bagay, dapat ay inaapakan na natin ito at hindi yung mundo ang umaapak sa atin. Amen po ba? Na dapat tayo po ay mapagtagumpay na Kristiyano against sa world, yung mga inalok ng mundong ito. At ang pangalawa talaga, dapat daw tayo po ay yung reconciliation, yung regeneration and reconciliation. Kasi na-reconcile na tayo kay God eh. So dapat maging iba na tayo ang mamuhay po tayo na tayo ay nakatanggap na ng reconciliation mula sa ating Panginoon, na reconcile na tayo sa God. So a change of the heart, a total change of the heart, dapat yung new creation. So ibig sabihin sa puso magsisimula yan eh. Yung pagbabago ng isang tao ay magmumula dito sa ating kalooban, sa ating loob. Kaya nga nasabi na dapat yung ikaw Kristo niya, ikaw na ay bagong nilalang. So kailangan talagang mayroong pagbabago sa puso natin sapagkat sabi nga, because we cannot serve God if we are not renewed. Hindi po tayo makakapaglingkod sa Diyos na hindi po tayo binago, na hindi po tayo nag-renew. Sapagkat sabi nga, we are called to serve God with power and glory from the Holy Spirit. Amen ba? So balikan mo natin ang 2 Corinthians chapter 7 to 8. Sabi ito sa verse 7, now, if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory, true though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? So dito natin makikita, sinabi dito ni Apostol, pinaliwanag po ito ni Pablo sa kanila, sapagkat nakikita ni Pablo na parang sila po ay nabubuhay na naman ayon sa law, no, sa kautusan. Sinabi sa kanila na talagang, sabi nga dito, kung ang ministry daw na dumating na may kaluhalhatian sa pamamagitan ni Moses na nagdudulot ng kamatayan ay glorious. Kasi ito po ay binabanggit dito ni Apostol Pablo sapagkat si Moses po ang nagdala nito sa mga Israelita at nung sinulat actually yung 10 Commandments po ang binabanggit dito, nadala-dala po ito ni Moses doon sa mga Israelita noong mga panahon nila. Nung pagbaba ni Moses mula sa Mount Sinai, tama ba? Mount Sinai yon. 40 days and 40 nights ang si Moses doon. And bumaba siya na talagang nagniningning ang kanyang mukha. Yun yung glory ng God na sinasabi. Kaya nang bumaba ang kautusan na yon, with glory, kay Moses po yon. Nakita nila na nagniningning po ang mukha ni Moses. Pero ang sabi doon, yun ay pansamantala lamang. Hindi po yan naglalas na nakuluwalhatian. Yun ay pansamantala lamang. Pero hindi pa rin nila ito natingnan. Kaya tayo po ay mapalad, sabi nga, sapagkat, sabi nga,
tayo po ay talagang ang kaluwalhatian na dumating sa pamamagitan ng Espiritu ay ito po ay hindi po pansamantala. No? At ito po yung ating mararanasan kung tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga, number 1 po, ano ba ang daladala ng Espiritu Santo sa panahon natin ngayon? It is unfading glory of the Spirit. Unfading glory po siya. Ito pa ay tuloy-tuloy na kaluwalhatian ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Sabi nga ng Panginoon, sabi sapagkat ikaw at ako ay pinahanan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Sabi ng Bible sa Korintiana, ikaw at ako ay temple ng Holy Spirit. So kung ang Holy Spirit ay talagang maluwalhati po siya, siyempre sa atin po yun. Ikaw man at ako ay magiging glorious, no? Tayo po ay magniningning. Hindi para kung ano pa, kundi sa paglilingkod po ito natin gagamitin yung kaniningan nito ng Holy Spirit. Kasi yun nga sabi, if you obey my command, sabi ng Panginoon, doon lang talaga magkakaroon ng power yung Spirit sa buhay po natin. Yung glory po ng God, ito yun parang, yun yung power ng parang kapangyarihan din po siya ng Holy Spirit eh. Diba sabi nga sa Bible, He make His angel a spirit and His servants a flames of fire. Yun ang sabi niya sa atin. So makita po natin dyan na tayo po ay talaga makita dapat ang kaniningan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Kaya nga, sabi nga ito po ay unfading glory. Hindi na ito po ito maglalaho sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Sa atin na yon. Kaya nga, ito po ay tuloy-tuloy na kaluwalhatian ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Kaya nga, sabi nga ng Bible, di ba, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. So kung si Kristo po ay ilaw ng sanlibutan ito, at sa atin ang ating Panginoon Jesus, siyempre, yan po ay talagang mananatili siya sa atin, sapagkat forever na po ang kanyang kaluwalhatian. Kaya dapat ang unfading glory of the Spirit must be seen sa atin as a Christian. Christian lang ang talagang qualified na magkakaroon po nito sapagkat tayo lang talaga ang tinatawag na yung mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, yun lang talaga ang tinawag na temple of the Spirit. So kung talagang totoo po ang ating pagtanggap sa ating Panginoon, talagang mararanasan po natin ang unfading glory na ito ng Holy Spirit. Kaya makita po natin ito sa buhay ni Stephen, di ba? Anong sabi niya sa Book of Acts chapter 6? Verse 15. Anong sabi diyan tungkol kay Stephen? Kay Stephen. Sabi dito, tingnan si Stephen. Si Stephen po, alam po natin, siya po ay isang minister din ng God. At nung panahon sa Book of Acts, nakita po natin kung papaano, di ba, siguro si Stephen is kasama sa 120. No? Bagamat hindi pinangalanan yung 120 na yon, I believe kasama si Stephen sa 120 na binabaan ng Holy Spirit sa Acts 1:8. At dito makita po natin na siya po ay naglingkod sa God, tapat po ang kanyang paglilingkod. At dumating sa pagkakataon na siya ay hinuli. Di ba? Pinersecute po sila. Alam natin na matindi po ang persecution ng mga panahon po nila. At dito sa verse 15, sabi nga, dito sa verse 15, all who were sitting in the Sanhedrin, siya po ay nasa harapan ng mga konseho na yan, looked intently at Stephen and they saw that his face was like the face of an angel. Yun yung sinasabing glory of the Holy Spirit sa buhay po niya. Na talagang siya po ay nagmukhang anghel sapagkat siya po ay napuno po siya, napuspos po siya. Kaya dito natin makita na talagang ang kaibahan. Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang paglilingkod ayon sa kautusan ay mayroong sabi nga kaakibat na kamatayan, di ba yun ang sabi? Sapagkat kung tayo po ay naglilingkod ayon sa kautusan, dahil yun ay law lamang, pag tayo po ay nag-violate, alam naman natin na hindi tayo perfectong tao eh. Marami po mga bagay na kuminsan kahit na andyan na yung law na yan, yung rules na yan, nababiolate po yan ng tao kahit ayaw niyang i-violate yun. Minsan talaga nagagawa natin na hindi sinasadya. Ano ang kapalit? Di ba may kaparusahan talaga? So yun yung disadvantage sa mga panahon na yon. Pag ikaw ay mag-violate sa isang alituntunin, ikaw ay may paglabag, mayroon niyang kaakibat na disiplina, di ba? May parusa po yan. Kaya sabi nga, dapat talagang hindi po talaga nagiging, parang hindi po pwede tayo maging matagumpay kung tayo po ay
talagang namumuhay pa rin sa ganong klaseng kautusan. Pero sa totoo lang, ang kautusan naman po ay ginawa po ang kautusan hindi para parusahan ang tao o para pahirapan po sila. Sabi dun sa Galatians chapter 3, Galatians chapter 3, 23 to 25, ang law ay ginawa para magiging gabay. Tama po ba? Guardian, sabi nga, guard or guardian po yan. Ginawa pong gabay ang kautusan. At ang kautusan nito, bagamat sinabi ng ating Panginoon ito ay pinapawalang bisa sapagkat tayo nga ay by grace na ngayon, hindi nangangahulugan na ito po ay binabaliwala. No? Ang kautusan po ay nandyan pa rin yan, di ba? Bawal pa rin naman pumatay, di ba? Bawal magnakaw. Totoo pa rin yun. Bawal pa rin lahat ng mga yan. Pero yun, ang sinasabi lang dito, kung ang ating paglilingkod ay talagang nababatay lamang sa kautusan, ay hindi po tayo talaga po pwede sapagkat hindi po natin kaya na talagang lahat yun ay maisakatuparan natin. Kaya nga ginawa ng Panginoong Hesus na siya po ang gumawa ng lahat ng yon. Yung lahat ng kautusan na yon, ginawa po lahat ng ating Panginoong Hesus para sa atin hanggang sa kamatayan. Siya po ang gumawa nun sapagkat hindi natin kayang gawin. At dito sa panahon po natin ngayon, tayo po ay maglilingkod sa ating Diyos sapagkat hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa biyaya na kayanan natin na maglingkod sa Diyos sapagkat biyaya ito ng Diyos sa atin na mapaglingkuran natin siya. At ang kalakasan po natin sa paglilingkod, ito po ay nanggagaling sa Kanya. Kaya dito natin mga kapatid na talagang ang kautusan po ay hindi po yan nabaliwala, kundi yan po ay talagang pinagaan lang ng ating Panginoon yung ating pagsunod sa Kanya. Binigyan niya lang tayo ng ano tawag dito, parang basta hindi na natin inaano na under the law tayo. By grace pa rin ang ating tinitingnan. Kaya nga makita po natin dito mga kapatid na napakasarap na ang paglilingkod natin ay dahil sa biyaya. Naglilingkod tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian, hindi ayon sa kautusan na nagdudulot sa atin ng kaparusahan. So dito naman makita mo na ito po ay isa pong patunay na talagang tayo nabubuhay bilang isang lingkod ng Diyos, hindi na dahil sa tayo ay magaling, dahil sa tayo ay marunong, sapagkat sinasabi na dito ni Pablo na hindi na ito kailangan, dapat tayo po ay mamuhay na at maglilingkod po tayo ayon sa ibinigay na kapangyarihan ng Diyos sa atin. So ito makita po natin na talagang ito po ay tuloy-tuloy. Makita po natin sa mga unang naging lingkod ng ating Panginoon kung paano po sila naglingkod. Sa Book of Acts, yung mga disciples, yung mga tao na talagang nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos. Si Pablo, napakaganda pong halimbawa yon, sapagkat si Apostol Pablo po mula nung na-encounter niya ang God sa road of Damascus, tuloy-tuloy po siya eh. Kasi alam ni Pablo, kasi si Pablo wala siyang ibang pinanghawakan kundi ang Panginoon lamang. Yun doon lang talaga siya, doon natin makita natin sa buhay niya yung unfading glory ng God. So dito natin makita mga kapatid, pag tayo po ay talagang manahan po tayo sa kanyang mga salita, hindi mamamatay ang apoy sa buhay na isang Kristiyano kung tayo ay patuloy na sumusunod sa salituntunin ng ating Panginoon. Sapagkat yun po ang nabibigay ng, tawag dito, yung nagpapaningas, no? Nagpapaningas sa ating espiritu para tayo maglingkod sa Kanya. So number 2, so makita po na number 2, ang sabi niyan sa verse 9 to 10, if the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness. So dito, anong ibig sabihin nito? May ministry daw na nagdadala ng righteousness. Sabi nga, kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, basta sa Tagalog, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagwawalang sala. Dahil dito, masasabi nating ang kaluwalhatian ay wala na sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati. So ang tanong, ano ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala? Ano ba ito? Ang pagpapatawad ba ng Diyos ay nababayaran ba ng paglilingkod? Pag ginawa ko ba ito, mapapatawad ba ako ng Diyos? Di ba parang hindi, di ba? Wala actualing paglilingkod na makapagpapawalang sala sa atin. Pero ito ang sinasabi ng Bible. Tayo po ngayon, still naglilingkod po tayo sa God, di ba? Amen po, mga lingkod tayo ng Diyos dito eh. So ang sabi dito,
Ang paglilingkod po natin ngayon ay iba na yung ating pananaw sa paglilingkod. Sabi dito, we serve God through faith na. No? Sa pamamagitan na ng pananampalataya, doon po tayo maglilingkod sapagkat wala tayong magagawa para maligtas ang ating sarili. No? Wala tayong magagawa. Only by grace lang yon. Di ba sabi sa Ephesians 2:8 na talagang it is by grace that we have been saved. Hindi sa ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya upang wala tayong maipagmalaki sa Diyos. So dito natin mga kapatid na talagang yun lang ang pwede nating maibigay sa God. True faith lang tayo, wala tayong magawa para maligtas ang ating sarili. Kaya ano lang ang hinahanap ng Diyos na paglilingkod sa atin? Ano ang sabi diyan sa Psalm 51 verse 17? Ang sabi dito, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. So ang hinahanap ng God sa atin, ang paglilingkod na hinahanap ng Diyos sa atin na nabibigay ng pagpawalang sala, ay ang talagang pagsamba sa Kanya ng buong puso. A broken spirit at talagang contrite heart. No? Yan ang hinahanap ng God na pwede nating ibigay sa Kanya. Yon ang katanggap-tanggap na paglilingkod na hinahanap ng Diyos. Ang sambahin po natin sapagkat yun talagang unang hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya nga, makita po natin dito, pangalawa po, makita po natin dyan, it is the unfailing glory of the Spirit. Unfailing glory. Ito po yun yung isang matagumpay na kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Makita po natin, kaya nga, ang sabi pa doon sa Romans 12:1, na i-offer po natin, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Isa yun sa isang paglilingkod natin sa God. Pag ino-offer po natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi dito na talagang pag ino-offer po natin ang ating sarili sa God, ibig sabihin hindi na atin ito. Tama po ba? Hindi na natin pag-aari ang ating buhay, ang ating sarili, at ang nagmamay-ari na nito ay ang ating Panginoon. At ang gusto ng Panginoon sa buhay ng isang tao ay talagang maligtas po siya. So pag pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya, siya na ang bahala sa atin. Amen po ba? Siya na ang bahala sa atin. At yung kaligtasan na yun na talagang ipagkakaloob ng Diyos ay talagang mararanasan po ng bawat isa kung tayo po ay talagang inaalay nga po natin ang ating sarili sa Kanya. So dito, pinaalahanan muli sila ni Paul dito na sabi nga sa mga Tag-Corinthians na ang paglilingkod ay hindi, sabi nga na hindi yan pagalingan, no? Hindi yan pataasan kung ano man ang status natin sa buhay, kundi pababaan ng puso sa harapan ng Diyos. Yung pagiging mapagpakumbaba natin sa Diyos, yun ang hinahanap ng God. Kaya nga sabi ni John the Baptist sa ating Panginoon, I must decrease, you must increase. Di ba sabi ni John the Baptist yun? Kaya makita po natin dito na ang paglilingkod sa Diyos ay talagang pagpakumbaba, yung pababaan ng puso sa ating Panginoon sapagkat yun lang talagang para makapenetrate po ang Holy Spirit sa atin kung tayo ay talagang binababa po natin ang ating sarili sa Kanya. So doon lang makilos ng maayos ang Espiritu Santo sa buhay po natin at makapaglingkod po tayo at maging matagumpay ang ating ministry sapagkat pinahayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay po natin. Ang Espiritu Santo sa buhay po natin. Kaya nga ito na yung sinasabi na talagang ito yung mga pagkakataon na tayo ay makapaglingkod na nagpapawalang sala sa atin sapagkat tayo po ay talagang sinuko po natin ang ating buhay sa Kanya. Unfailing glory, ito yung hindi po siya, alam mo yung ningas ng apoy, alam niyo yun, yung hindi po siya humihina, hindi po siya, basta steady lang po siya. Consistent po, yung consistency sa isang paglilingkod ay talagang kailangan po natin ito. Kailan magagawa lang natin ito
kung tayo nga po ay talagang sold out po tayo at nagpapasako po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga dito po natin mga kapatid na talagang tayo po bilang isang mananampalataya, kailangan lahat po ng buhay po natin ay nakasuko sa Kanya. At dito lang po natin mararanasan ang tagumpay sa ating ministry kung tayo po ay sinusuko po natin ang lahat sa buhay po natin. Kaya nga, yung unfailing glory na ito ng Panginoon, ng Espiritu Santo, ay sa atin at ipagkakalob niya sa atin ang victory sa anumang larangan ng ministry kung tayo po ay talagang total surrendered sa Kanya. So, anong pang sabi dito? For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. Ito po ay nagkaroon ng comparison. Yung mga unang panahon kasi talagang hindi po ito pwede nating panghawakan sa panahon ngayon. Kaya sabi niya, for what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. Ito yung sinasabing surpassing glory na sinasabi. Ito na yung sa panahon po natin ngayon. Kaya kung titingnan po natin, yung verse 9, if the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. So yung mga pamaraan noon ng paglilingkod sa Diyos ay hindi na siya applicable ngayon talaga. Kumbaga hindi na yon na talagang naglilingkod tayo sa Diyos sapagkat kailangan gawin ko ito para magkaroon ng kanto, para mapanligtas ako. Hindi na siya ngayon. Ngayon talaga, malaya tayong makakapaglingkod sa Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon na mag-worship sa Kanya sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo magagawa po natin ang mga bagay na gusto ng Diyos na gawin sa atin. Kaya nga kung titingnan po natin, pag binasa po natin hanggang hanggang verse 18 po, basahin po natin hanggang verse 18. Sabi nga nito, and if what was translated came with glory, how much greater is the glory of what which last? Ito yung naglalast. Therefore, sa verse 12, since we have such a hope, we are very bold. We are not like Moses, who would put a veil over his face to present the Israelites from seeing the end of what was passing away. Kasi nga, noong mga panahon na yun, talaga nagkaroon po sila ng talukbong sa kanilang mukha pagkaharap nila si Moses. So sinasabi do, parang ang talukbong po kasi na yun, nagre-represent po yun ng division between tayo at ang Diyos. Pero nang dumating ang ating Panginoong Hesus sa lupang ito, binasag ng Panginoon, binasag ng Panginoon ang deal na yun, yung division in between natin at sa God. At tayo ngayon nagkaroon ng access sa God directly dahil winasak ng ating Panginoon Hesus yung harang na yon. Kaya nga yun ang sinasabi na talagang mas greater glory ngayon sapagkat hindi na nawala na ng glory yung dati sapag tinanggal na ng Diyos yon ng ating Panginoon Hesus. Kaya nga, sabi pa nga dito, but their minds were made dull, for to this day, the same veil remains when the Old Testament is read. It has not been removed because only Christ is it taken away. Di ba? Ang Panginoong Hesus lang yung nagtanggal nito. Ang problema lang po dito, mga kapatid, na kahit na yun nga ang sinasabi dito, na kahit na wala na yung veil na yon, ang mga tao ay ganun pa rin ang kanilang nasa isipan pa rin na talagang mayroon pa rin talagang humahad lang doon mayroon pa rin, naglalagay pa rin talaga sa pagitan sa kanilang isipan na between God at doon sa kanila. Kaya nga sinasabi ito ni Pablo sa kanila sapagkat hindi po sila nakakapag-worship ng talagang malaya. Yung parang hindi nila maibigay kanilang best sa God. Sapagkat tingin nila, para talagang mayroon pa rin na talagang humahad lang o mayroon pa rin division sa kanila. Ngunit sa panahon ng ating Panginoon, pinaalala sa kanila ni Pablo na ito po ay winasak na ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pagsamba sa God, ang ating paglilingkod sa Panginoon, ay makakapaglingkod tayo ng malaya sa Kanya sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng freedom. Kaya nga dati sabi dito sa verse 15, even to this day when Moses is read, a veil covers their hearts. No? Meron pa rin cover ang kanilang, matigas pa rin ang kanilang puso. Kaya nga nagkaroon nga siguro ng ganong problema sa loob ng church kasi meron pa rin talukbong ang kanilang puso. Hindi man literal na talukbong yan, pero ang kanilang puso ay may talukbong pa rin kaya hindi po nila nakikita
o hindi po nila nararanasan ang pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa kanila. Na ang pagbabago ng Diyos sa kanila hindi nila naranasan, kaya hindi masyadong nagkaroon ng total revival doon sa church na yun. Kaya pangalawang sulat na ito ni Pablo sa kanila, sapagkat nung una sa 1 Corinthians, talagang marami pong rebuke na inabot sila. Pinagsabihan po sa ni Pablo lahat, marami mga sinabi sa kanila. Kaya nga, hanggang ngayon talagang makita po natin sa panahon na ito na sinulat po ni Pablo sa kanila, na talagang ito na dapat ang kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi na dapat, sabi nga, dapat ang kinakain nyo na ay solid food, pero hindi ninyo pa rin kayang kumain ng mga solid food. Kailangan gatas pa rin ang kakainin ninyo. Siguro, kulang na lang sabi ni Pablo, ang tatanda nyo na. No? Hindi nyo pa rin kayang kumain ng solid food. Kaya dito, nung sinabi sa kanila ni Pablo, na pinaliwanag sa kanila na talagang sa verse 17, sabi, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di ba? Binigyan tayo ng kalayaan binigyan na kayo ng kalayaan ng ating Panginoon. Hindi na kayo dapat namumuhay katulad ng dati sapagkat kayo ay pinalaya na ng Diyos. Pinalaya na kayo ni Kristo sa mga kasalanan o ano pa man ng mga ginawa ng kaaway sa buhay nyo. Kayo na ay bago ng nilalang. Kaya nga sinabi dyan, you are a new creation na. Bago na kayong nilalang. Kaya nga, ito ang nakakalungkot sa mga leaders ng church, kahit kay Pablo noong mga panahon niya, ito po ay nagbigay ng kalungkutan sa puso niya sapagkat ang kanyang church na itanayo na nakita nung una ay maayos, nung bandang huli ay nagiging bumabalik sa dati. Di ba yun ang nagiging sakit ng mga Christian? Pag bago, mainit na mainit, pero pag tumagal na bumabalik sa dati, nabubuhay muli yung pagiging karnal, yung pagiging makamundong pag-uugali ng isang Christian, nabubuhay muli. Kaya nga, si Pablo naman ay hindi nagsasawa sa kanila ng pagpaalala. Yun naman ang kagandahan ng isang ama sa pananampalataya sapagkat ito po ay responsibilidad niya. Kaya nga hindi niya po hinayaan na magiging ganun lang sila lagi. Kaya po talagang pinalalin sa kanila lagi na ito po ay isang bagay na talagang, kumbaga talagang, tawag dito, ito po ay talagang hindi niya pinababayaan na mananatili sila sa ganung sitwasyon. Kaya lahat ng paraan, kahit malayo po siya doon sa kinalalagyan niya, siya po ay talagang nagbibigay pa rin ng paalala sa kanila. So anong ibig sabihin nito? Ang ministry po ng Holy Spirit sa buhay po natin, sa buhay ng isang Kristiyano, dapat makikita po natin ang isang paglilingkod o ang isang lingkod ng Panginoon Jesus ay talagang makita sa Kanya ang isang glory na hindi masusukat. The unfathomable glory of the Spirit. Dapat makita. Kasi yun po siya eh. Hindi mo pwedeng limitahan ang pagkilos ng Espiritu sa buhay mo. Sa buhay natin lahat. Mula nung natanggap sa Book of Acts, mula nung nakareceive po sila ng Espiritu Santo, bawat isa sa kanila ay talagang humayo po sila. Lahat po sila ay lumabas. Alam po natin, ng mga panahon na hindi pa dumating sa kanila ang banal na Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Sila po ay nagtatago, alam po natin yon. Sila po ay nagtatago, andun sila sa upper room, although bilin sa kanila, nahantayin po nila ito sapagkat matindi ang persecution na kanilang kinakap. Pero nung natanggap po nila yon, hindi sila naging katulad ng dati. Sila po ay naging matapang, sila po ay talagang lumabas po sila, nag-preach po sila sa kalsada. Sila Peter na duwag, si Peter na talagang bumalik sa pangingisda, siya po ay muling nag-apoy sa ministry. No? Nag-preach po siya sa 3,000 at nagkaroon talaga ng revival sa lugar na yon na ilang libo ang nadagdag sa kanila sa araw-araw. So yun po ang power, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay po ng mananampalataya. Ang katagumpayan po ng isang ministry, ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. At sabi nga, ito po ang gawain ng Espiritu Santo sa buhay po ng mga Kristiyano. Kaya nga, kung may kaluwalhatian ang lumipas, sabi nga, lalong higit ang kaluwalhatian ng nanatili magpakailanman. No? Ang kaluwalhatian na magpakailanman, ito po ay sa panahon po natin, ito natin nararanasan. Ito sa New Testament na ito, sapagkat ito na yung pagkilos ng matindi ng Panginoon sapagkat tayo po ay sapagkat ang Panginoon ay malapit nang dumating. Alam po natin yon. Sapagkat nakikita na natin yung
yung mga signs na ito. Kaya sabi nga dito, ang tanong ito, ano ang mananatili? Sabi ito, kaluhatian na ng mananatili magpakailanman. Ano ba ang mananatili magpakailanman? So kung tingnan po natin ang Bible, unang-una ang mananatili magpakailanman, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po siya po ay mananatili magpakailanman. Siya yon, siya yung eternal glory talaga, ang glory ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, makita po natin dito na talagang kung ang Panginoong Hesus, kaya nga ito ay mas glorious sapagkat ang kaluwalhatiang ito ay mananatili magpakailanman sa buhay po natin. Ano pa yung mga mananatili na mga pangako ng Diyos sa atin? Yung eternal life, di ba? Yung eternal life, kaya nga eternal, yung buhay na yun na walang hanggan. Ito po ay magbumula rin sa ating Panginoong Hesus. Yung pag-ibig ng Diyos ay mananatili po yan. Yan yung mga bagay na mananatili sa buhay po natin. Kaya nga ito po ay ang kaluwalhatian na mananatili magpakailanman. Yan po ay walang ibang panggagalingan kundi ang ating Panginoong Hesus. So makita po natin dito, ang aklat, ang pinakabuod ng mensahe ni Pablo sa aklat ng mga Korinto, sa mga Tag-Corinthian, ay baguhin po yung kanilang pananaw. No? Na dapat mamuhay po sila, sabi nga, mamumuhay po sila by the Spirit na. No? Na mamuhay po sila hindi na ayon sa laman o sa kautusan. Sapagkat nakikita ni Pablo na ito na yung nagiging trend ng church. No? Nagiging na po sila, nagiging carnal na po sila ulit. Kaya sa pamamagitan nito, binigyan ng diin ni Pablo sa kanila na ang Espiritu Santo na ngayon ang talagang dapat na manguna sa bawat ministry at sa iglesyang ito. Na dapat mamumuhay po sila ayon sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. At talagang ito yung makita po dapat nila na ito po ay talagang masumpungan nila na talagang ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa kanila nito para may isagawa yung mga bagay na dapat gawin ng isang iglesia. Sa ngayon po, marami po mga churches na talagang makita po natin, mapalad po tayo mga kapatid, sapat alam po natin, buhay ang Diyos sa church na ito. Nararanasan po natin na hindi po tayo iniiwan. Hanggang ngayon, andito pa rin tayo. At nagagawa po natin ang lahat ng ito, na nanatili tayo rito sapagkat biyaya po ito ng ating Panginoon. Ito po ay biyaya ng Diyos kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy po tayo. At nakakatuwa po sapagkat alam po natin na talagang ang bawat ministry naman dito sa church, nakita po natin na talagang may mga apoy sila. Nag-aapoy yung mga kabataan po natin sa ministry. At makita po natin na ito po ay nakaka-inspire. Ito po yung buhay ng church eh. Pag ang church ay wala ng ministry, wala na po, hindi na po church yan. Ang church po ay talagang binuo ito ng Panginoon sapagkat ito po ang talagang ministry ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng church. Tayo po yung church eh. At ang Espiritu Santo na iniwan ng Diyos ay sa atin po yun. Kaya nga, we are the temple of the Spirit eh. At tayo po yun. Paano makapag-minister ang Spirit, ang Espiritu Santo? Kundi sa pamamagitan po natin dahil tayo yung magiging visible. Kasi ang Espiritu naman, hindi naman nakikita yan eh. Magiging visible lang po siya ang kanyang mga galaw, ang kanyang pagkilos, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. At ang bawat isa sa atin ay talagang mayroong gagampan ng papel sa church na ito. Kaya dito po natin makikita mga kapatid na ang church, ang church na ito na sinusulatan ni Pablo ay talagang ayaw ni Pablo na ito'y unti-unti kasi para bang namamatay na yung apoy eh. Namamatay na yung apoy. Kaya nga po, talagang kita po natin ang galing ng God, hindi po ito nalingid kay Pablo kahit na malayo siya. Kahit malayo siya doon sa church. Alam niya kung ano nangyayari. Talagang makikita po natin kung paano gumagalaw ang Panginoon sa iglesia. Hindi nalilingid sa leader kung ano nangyayari kahit wala po siya. Nakikita niya, nalalaman niya nito ang kailangan. At talagang on time naman yung kanyang pagpaalala dito. At makita po natin, na alam po natin na talagang siguro naman sa mga talatang nakita po natin, pag binasa po natin lahat talagang marami pong paalala. Isa sa mga sinabi ni Pablo, huwag yung isipin na kayo ay matatag, no? Lest you fool. Kasi talagang baka mamaya masyado na kayong confident na tayo ay okay na. Yung pala, hindi tayo okay. Yun kung minsan nakakatakot din po sa isang Kristyano, na baka akala natin okay tayo, hindi pala tayo okay. Isa yun sa mga
pinapaalala ni Pablo sa bawat isa sa atin, hindi lang ito sa church, kundi sa bawat individual na mananampalataya. Na huwag po nating kakaligtaan na talagang gawin yung mga bagay na pinanghugutan natin ng kalakasan. Yung mga basic things na ginagawa natin sa Christian, yung prayer lang natin araw-araw. Pag yun ay kaniligtaan, hindi natin alam. Baka akala natin okay pa tayo, hindi na pala tayo okay. Pag napapansin na po natin na nababawasan po yung prayer time po natin, yun na yun, ay sintomas na po yun eh. Yung pagbabasa po natin ng Bible, na kung hindi na tayo araw-araw nagbabasa ng Bible, sintomas na po yan. Unti-unti na po tayong bumabalik sa dati. No? Unti-unti na muna nabubuhay yung old Adam na sinasabi. Pero kung yun ay talagang consistent po tayo, hindi natin hayaan na ang apoy na ito sa puso natin, yung kaluwalhatian ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, ay mamamatay. Gagatungan po natin ito sa pamamagitan ng dapat na ginagawa natin sa araw-araw. So yun po ang gustong iparating ni Pablo sa kanila. Bumalik po sila sa dati. Diba sa Book of Ephesians, sa church ng Ephesians, sabi ni John doon na you have lost your first love. Diba? Yung first love ay nawawala. Dito nakita po ni Pablo na ganito po ang nangyayari sa church na ito. Nawala yung kanilang first love. At sila po ay bumabalik sa kanilang dating pag-uugali. Diba? Kaya nagkaroon sila ng pagkanya-kanya, nag-aaway-away po sila. Kahit sa loob ng church, nagkaroon ng immorality. Actually, binanggit, nagkaroon ng immorality sa loob ng church. So ito po ay isang matinding problema sa church na yon. Pero mabuti na lang, mayroon po silang isang ama sa pananampalataya na hindi natakot para sila ay i-rebuke. No? Sa pamamagitan yun ng Espiritu Santo na kay Pablo, hindi po siya natakot na i-rebuke mga tao niya. Kahit na yung mga tao niya sabihin naman na kahit na sila ay sabihin ni Pablo na sila po ay mga kung anumang antas ng pamumuhay, meron po sila. Si Pablo po hindi po nagpatinag sa kanila. Binanggit ni Pablo yung mga ano ba pinagmamalaki nyo? Ako, ganito. Sinabi ni Pablo sa Book of Corinthians din yun. So yung makita po natin, mabigat po ang mga nangyayari sa loob ng church na ito. Pero kaya nga sinasabi dito na talagang itong glory ng Spirit na ito, yun dapat ang makikita at ma-experience sa iglesia, sa bawat churches na itinayo ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, bilang isang mananampalataya sa church na ito, sa Agape Christian Church International, panatilihin natin ang apoy sa puso natin. Upang ang apoy na ito ay talagang pag magsama-sama po tayo nag-uumapoy sa lugar na ito, makikita sa ating kapaligiran na tayo nga ay tunay na pinananahanan ng Espiritu Santo. Spirit-filled church tayo. Amen po ba? Yan po ang dapat na makita sa atin. Hindi natin ipagmamalaki kung ano pa. Sabi nga sa Bible, kung mayroon kayong ipagmamalaki nyo ang Panginoong Hesus, ipagmamalaki nyo. Anggan ang ipagmamalaki, hindi natin ipagmamalaki yung ating na-accomplish. Kahit sa ministry, kahit yung ministry na pinanghawakan natin, gaano man ka-successful ang ministry natin, hindi ito dahil sa atin, kundi naging successful ang ministry dahil nagpakumbaba po tayo sa Diyos, nagpagamit tayo sa Diyos. Kaya naging successful ang ministry. Kaya nga po, church, as a Christian, dapat yung glory ng God ay sa atin lahat. Dapat pangangalagaan po natin ito. Amen po ba? Okay po? So yun lang po ang may share ko sa inyo sa tanghaling ito. Dapat yung unfading glory ng Holy Spirit, unfailing glory and unfathomable glory ng Holy Spirit, dapat makikita po ito sa bawat iglesia, sa church. At siyempre, as an individual naman na mananampalataya, dapat makikita po ito sa atin. At makapag-impluensya po tayo kung saan man po tayo naroon. Amen po ba? Sige, let's pray po. Panginoon, sa oras ito, O God, patuloy na kinikilala po namin, Diyos, na kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, maging sa kunting salita, Panginoon, na inyong binahagi, Panginoon, sa amin. We pray, Lord, na ito ay mag-multiply sa puso po namin, O God. Mag-multiply po ito sa church po, Panginoon. We pray, O God, na patuloy na ang inyong Espiritu Santong Banal, O God, ang siyang pumuspos, Panginoon, sa bawat isang nandirito ngayon. At ang buong church na ito, O God, ay patuloy na mag-aapoy, Panginoon, sa pagsamba. We pray, O Lord God, na kung ano man po, Panginoon, na mga suliranin sa loob ng iglesyang ito, kung ano man po mayroong mga kabigatan, Panginoon, sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, ito po ay
ibinibigay po namin sa inyo, aming Panginoon God. At ang tangi lang namin dadalhin, O Diyos, ay ang aming pusong mapagsamba, Panginoon. Na ibibigay po namin sa inyo, O Diyos, ang aming buhay, O God. Patuloy po kami na nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyo, O God, sa oras nito. Lord, mangusap po kayo, Panginoon. At patuloy, O God, nagabayan niyo po kami, Panginoon, O God. Bigyan niyo po kami, Panginoon, direction, Panginoon, sa mga susunod pa, natatahakin, Panginoon, ng church na ito, O Lord God. Sa aming paglago, Panginoon, we pray na talagang patuloy na pangunahan niyo po kami. Na ang unfading glory mo po, Panginoon, unfailing glory and unfathomable glory, O God, ay maranasan po, Panginoon, ang iglesyang ito, O Lord God. Lord, sa inyo mga kami po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang church na ito, O Diyos. At ang lahat po, Panginoon, ng mga member, Panginoon, ng church na ito, O God, panghawakan niyo po kami, ingatan niyo po kami, O Diyos. Huwag niyo pong hayaan na kami, Panginoon, ay bumalik, Panginoon, sa dati. Katulad po, Panginoon, ng mga Corinthian people, O God. Huwag niyo po, Panginoon, hayaan na magawa po namin pa ng mga kasalanan ito, O God. We pray, Lord, na mabasa po, nakita po ng mga kapitbahay, na kami po as a church ay talagang naglilingkod sa isang tunay at buhay na Diyos. At ang church na ito ay pinangungunahan po ng aming Panginoon Jesus, O God. Salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito, Diyos. Muli, sa iyo mga kami po na pinagkatiwala, Panginoon, ang aming bumaghapon. Samahan niyo pa po kami, Panginoon, sa iba pang manahang gagawin, O God, sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito po ang mandalangin. Amen. Amen po. Praise God. Napakalaga sa buhay ng iglesia na tayo po ay tunay na patuloy na pahuhubog sa Panginoon sapagkat alam natin yung tatlong bahagdan, the three process, na dinadaanan ng tao sa mundong ito. You can be a natural person, or you can be a carnal person, or the spiritual person. Ito yung natural, ito yung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus. Wala ka pang personal encounter with Jesus. Hindi mo pa siya personally naranasan sa buhay mo. Na wala ka pang talagang karanasan sa Panginoon sapagkat meron kang relihiyon pero wala kang relasyon. Ito ay the natural man. Yun talagang ang spirit niya ay patay. And then kapag itong taong natural na ito ay tumanggap sa Panginoon, tumanggap siya, nag-surrender ng buhay sa Panginoon, he will become a spiritual man. The spiritual man. Dahil ang Espiritu Santo ng Diyos ay mananahan na sa kanya, katulad ng sinabi sa Ephesians chapter 2, the Spirit of the Lord quickens our spirit. Binuhay niya. He made alive our spirit na who is dead before. Naging spiritual man tayo. At ang katangian ng spiritual man ay talagang nandyan ang Espiritu Santo ng Diyos sa kanya, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang salvation, nandyan ang talagang pagkilos ng Spirit sa kanya at package deal, nandyan ang gift of the Spirit, nandyan ang fruit of the Spirit. Once na talagang tumanggap si natural man, naging spiritual man siya. Pero along the way, habang siya'y lumalakad, papalapit sa Lord, the enemy will not stop tempting us. The enemy, si Satan, and the world. Now, as being the spiritual man, pipilitin ka ng kaaway na balikan mo ang pagiging fleshly. Nawala ka na sa pagiging carnal, naging fleshly Christian ka. Ito yung tinatawag na carnal man. Ito yon. Na bumabalik ka sa pagiging worldly. Yan ang ginawa ng Corinthian church. Mga kapatid, it doesn't guarantee na nasa loob tayo ng church, we are always spiritual. Kinakailangan i-maintain natin, i-sustain natin yung apoy ng pagiging spiritual man. Na yung spirit-filled person tayo, na nabubuhay tayo sa Espiritu Santo ng Diyos, na yung ating katawan ay ating body, ito yung body natin, ipinakong kasama ni Kristo, even our soul, our mind, our emotion, our will, crucified with Christ. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Dapat si Kristo nang nabubuhay sa ating lahat. And you know what? It doesn't guarantee na kapag tayo regularly nasa church, spiritual man pa rin tayo. We can be in the church, but we can be counted as carnal men. Fleshly.
na binabalikan natin ang mundo, binabalikan natin ang dating gawi, binabalikan natin ang bisyo, binabalikan natin ang mga pag-uugaling nasa mundo katulad ng dati. Ito ang tinatawag na the carnal man. Sapagkat paano nangyayari yon? How can we start being a carnal man again? Katulad ng ginawa ng Corinthian church. Sapagkat itong Corinthian church ay very active church before. Full of gifts. Isa sa mga ministeryohan ni Paul na punong-puno ng talento. Filled with gifts ang church na ito. Pero maraming naging problema ang church. How can we become a carnal man again? Paano nangyayari? From natural man, naging spiritual man tayo, na tayo po'y binago ng Diyos, pero may mga times, sumisilip tayo sa mundo. Binubuksan muli natin ang pintuan ng mundo at sinisilip-silip natin at pinananabikan natin balik-balikan ng mundo at tayo natetempt na humakbang muli papalabas sa pagiging spiritual man at tayo pumapasok sa pagiging carnal o fleshly man. Bakit? Sa labas ng mundo, nandyan si Satanas at patuloy tayong inaakay papalabas sa pagiging spiritual man. Mga kapatid, napakalaga sa buhay nating lahat. Kung meron kang i-desire ngayon, sa huling panahon, let us be spiritual man. Sapagkat the spiritual man will be filled with the Spirit of the living God. Pupuspusin tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. At tayo'y pupunuin ng bunga ng Espiritu Santo. We will be filled with the fruit of the Spirit. Ang church ay wala pong desire na mag-alaga ng mga baby Christian. Na wala po tayong desire na punuin ang church na mga crib. At wala ding desire ang church na puro milk ang ipapakain sa atin. At wala ding desire ang church na tayo ay mag-reproduce ng mga baby Christian. Bakit po? Ano ang katangian ng baby? Ang mga baby ay away ng away. Na gusto ay pansin, attention getter. Kapag nag-mature na tayo po ay mag-aalaga na rin. Amen? Ang church po ba ay handa na mag-alaga ng mga unbeliever? Sapagkat kapag tayo nag-spiritual man, that would be the start that you will become fruitful Christian. Fiery Christian. Now, hindi ka lang fruitful Christian, fiery Christian ka pa, at talagang ang buhay mo ay mapupuno ng Spirit ng God. At yun ang gusto ng Diyos in the last days. He wants to come back to the bride. Yung bride na talagang ready na, mature bride for Jesus Christ. Amen? Napakalaga po, let us be mature in the Spirit of the living God. Bawal ang sumilip sa mundo. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag mo nang buksan ang pintuan ng mundo. Huwag mo nang silipin ang mundo. Humanap kayo ng kakausapin, ha? Bawal ang silipin ang mundo. Huwag na nating silipin ang mundo. Sapagkat once na ginlans mo ang mundo, hihilahin ka ulit ng kaaway. Si Satanas ay may bait. Merong pain si Satanas, kakalawitin ka ulit para ikaw ay mapunta sa mundo. Wag na wag. Wag natin pabayagan na tayo po'y ginawa ng spiritual man, spirit-filled man. Tayo po ay maging carnal man again. Sapagkat only the spiritual man will enjoy his spiritual walk with God. Only the spiritual man will enjoy his intimacy with God. Only the spiritual man will enjoy the fellowship of the brethren. Only the spiritual man will enjoy his worship. Only the spiritual man will enjoy his prayer life. Only the spiritual man will enjoy the word of God. Only the spiritual man will enjoy witnessing to the unbelievers. Only the spiritual man will enjoy seeing Jesus coming back again. Amen? Now, church, do we desire to become a spiritual man? Huwag na po natin hayaan na maging carnal Christian tayo. Sapagkat ang pinag-uusapan ngayon ay hindi basta plain Christian. Maging plain Christian, hindi po. Ang pinag-uusapan ay maging powerful Christians. Amen? Are we that powerful Christians? Natunay na ang presensya mo ay magdadala ng talagang presensya ng Diyos wherever you go. And even your very presence will bring conviction to the people that they need God.
Amen. That is the spiritual man. Napakalaga po maging spiritual man tayo. Sapagkat this is the season, we have to grow. We have to grow. Sapagkat only the spiritual man will be strong in these last days. Amen. Are we resolved to become strong in the last days? Amen. Let this fire keep burning in our hearts. Let the fire keep burning in our hearts na tayo po ay maging maapoy na mananampalataya ng Diyos. Amen. Tayo po lahat ay patuloy na gusto ko magpa-challenge po tayo. Ano ang katatayuan mo? Ikaw ba ay nandoon sa isang Kristiyanong para bang ang lakas ng hatak ng mundo sa'yo? Parang hindi ka pa hinahatak, humahakbang ka na papunta sa mundo. Or ikaw yung taong ang puso mo, kahit hatakin ng mundo, nakadikit sa puso ng Diyos. Sa oras na ito, ikaw at ang Diyos lang nakakaalam. Do you want to become a spiritual man? Na maging spiritual man ka, the heartbeat of you is God. Your heart palpitates for God's alone. Na wala kang iniisip kundi ang kingdom of God. Yun ang gusto ng Diyos sa ating lahat. At nais ng Panginoon to raise up mature Christian, especially in our time. Pwede po bang lahat ay muko? May I request the worship team? Actually, even the worship team, I challenge you, not because you are in the stage, the challenge is not for you. The challenge is for all of us. Hindi lang ito for the people na nandyan, even for us na nandito. This is the challenge of God for all of us. Sapagkat ito ay panahon na tayo po ay tunay na hinahamon ng Diyos to give our complete surrender to God. Ibigay natin ang kompletong pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Sapagkat God wants you to enjoy Him. To enjoy the fullness of our God. To enjoy the fullness of His revelation sa buhay nating lahat. To enjoy the fullness of the fruit of the Spirit. I want us to dedicate this time to you. I want us na magpahamon tayo sa Diyos. Na sabihin natin sa Lord, Panginoon, ayoko na ng buhay na laging talo. The carnal Christian, the natural person, wala kang hahanapin maging panalo yan. Wala sa Diyos yan. Wala ang Espiritu Santo ng Diyos yan. Katulad ng sinabi ni Ron Conoli doon sa awit niya, we dedicate this time to you, O Lord. Na nais ng Panginoon na i-dedicate natin ang buhay natin sa Kanya. And you know what? Even if you became a Christian, but you live in the fleshly attitude, in the carnal way, the nominal Christian, you will not enjoy your walk with God. But once you become and resolve to become a spiritual Christian, nasasabihin mo, Lord, apuyan mo ang puso ko. Dumaloy ang kapangyarihan mo sa buhay ko, Lord, na nais kong maging matagumpay na mananampalataya, a spirit-led Christian, that you will walk only to the will of your Father, to the work of your God in your life, to the Word of God. You will be a powerful Christian. If you want to become a powerful Christian, just dedicate your life to God. That is the secret of a powerful Christian life. As we sing this song, dedicate this time. those who wants to become a spirit-filled Christian, a powerful Christian, hindi ko ikukumanda, tumayo ka. This will be your commitment to God. Once you stand up for Jesus. You stand up to become a spirit-filled Christian. You stand up to become a powerful Christian in this end times season ng ating mga buhay. Sapagkat if you truly want to become a spirit-filled Christian, it is a choice. It is a decision. It is your
desire na you will become a spirit-filled Christian. No matter how the world is telling you na hindi mo ma-enjoy ang buhay kapag hindi ka kasangkot sa mundo. If you love Jesus, it would be your desire to become a spirit-filled Christian. Na ito ay isang desisyon na gagawin mo ngayon. Na puspusin ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Na mabubuhay ang Espiritu Santo ng Diyos sa buhay mo. Na ikaw ay magtatalaga ng buhay sa Panginoon. Sa bawat araw at minuto ng buhay mo, masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang isang buhay na puspos ng Espiritu Santo, yan ang patuloy na sasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Yan ang buhay na tunay na ang magiging layunin mo ay malugod ng Diyos sa buhay mo. At ito ang dapat na maging buhay ng bawat totoong tinatawag na believers of the living God. Whether you eat or drink, you will do it for the glory of God. Whether you walk or talk, you will do it for the glory of God. Sapagkat God wants you to surrender everything to Him. Kapag ikaw ay tumayo, ito ay ibig sabihin, umuoo ka sa Diyos ngayon, napupuspusin ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Na you will not be just like a plain Christian, but you will become a powerful Christian, led by the Spirit of the living God, that you will live in the beauty of the holiness of our God. Jesus. In everything we say Jesus. and do, Are you willing to let go dedicate of any this carnality time or any flesh in you? Handa ka bang bitawan ng lahat na napaka-laking epekto sa'yo, the worldly things? Jesus, Precious Jesus, take your place. precious Jesus, take your place upon the throne of our hearts. We dedicate this time to you. In everything we say and do. In everything we say and do, we dedicate this time to you. Kung meron kang dapat ihingi ng tawad sa Diyos dahil nag-grieve mo ang Holy Spirit, disobey mo ang God, ihingi mo ng tawad. Holy Spirit, take your place right now. Holy Spirit, take your place upon the throne of our hearts. We dedicate this time to you. In everything we say and do. In everything we say and do, we dedicate this time to you. Oh Lord. Just lift up your hearts and your hands to God. As you declare that He is the owner of your life, the owner of your will, the owner of your heart, the owner of your thought, the owner of your walk, that He will be obeyed in everything that you do. It's no longer you that will live, but Christ living in us. Father God, narito po kaming lahat. Tinatalaga ang buhay sa iyo, Panginoon. Sapagkat wala ng pinakamasarap na buhay, kundi yung buhay na pinuspos ng Espiritu Santo mo. Panginoon, kung meron man pong nagkukulang sa iyong harapan, na many times ay umuoo sa Diyos, sa kaaway, at umuoo sa mundong ito, na instead na umuo kami sa iyo, Panginoon.
Patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa na nahihila ng mundong ito. Pakalinisin mo ng banal mong dugo ang bawat buhay at ang bawat pusong na isawsaw sa mundong ito, O God. Panginoon, sa pagtataas ng aming mga puso't kamay sa iyong harapan, itinatalaga namin muli ang aming mga buhay sa iyo na masunod ang kalooban mo sa bawat oras, minuto at segundo ng buhay naming lahat. Lord God, salamat o Diyos. Inalis mo ang talukbong sa aming mga mata at kami nakakita ng kaluwalhatian ng aming Panginoon. Bagamat ang mundong ito'y pinipilit talukbongan ng mga mata ng iyong mga anak, subalit sa oras na ito, Panginoong Jesus, pinipili ng bawat isa na laging masilayan ng kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo. At Lord, sa time na ito, hugasan mo ng banal mong dugo ang bawat isang nadumihan sa mundong ito. Ang bawat isang tunay na napasunod sa mundong ito, O God. Pakalinisin mo, O Diyos. Patawarin mo, O God. And Lord God, allow your Holy Spirit to move and touch the heart of your people. Fill each and every one of us with your Spirit, O God. Dear Holy Spirit, take over in every life in this place. Take control in every life in this place, O God. At hayaan mong ikaw ang masunod sa bawat takbang namin sa mundong ito. Lord God, lahat ng makamundong bagay sa buhay na iyong mga anak, bibitawan, O God, sa iyong paanan. At hayaan mong malayang pagkilos ng iyong Espiritu Santo ang maranasan ng bawat isa. Sa isip, sa salita at sa gawa, maghari ang kapangyarihan ng Espiritu Santo mo, O God. Fill each and every one with your Spirit, O God. Take over their Holy Spirit. Take control in every heart, in every thought, in every life. Let your Spirit move mightily, and let the fire from heaven come down in this place and saturate every heart in this place, O God. And thank you for touching us. Thank you for the challenge, O God. Lord God, we destroy any fleshly desire. We destroy any fleshly appetites in this place, O God. But we release the Spirit-filled Christians in this place to come alive and rise up in this place, O God. Thank you, Lord God, for the power of your word, for the power of your promise, that if we ask your Spirit, you will give it to us generously. Lord God, take over in this place. In Jesus' name, amen, amen, amen. Let's give our tithes and offerings to God. I want to see your face. I want to know your way. Let your light shine upon us. I want to know your power. Come fill me once again. Lift me up in your hands of grace. Lord, put a new song in my mouth. And put a new song in my mouth of praise to you. And the world will see and feel your name. And put a new song in my mouth. Put a new song in my mouth
of praise to you, and the world will see and feel your name. Worthy, worthy is the Lord, worthy, worthy is the Lord, worthy, worthy is the Lord Most High. Once again, worthy is the worthy, worthy is the Lord, worthy, worthy is the Lord, worthy, worthy is the Lord Most High, Most High. Yes, Lord. Truly the Lord is worthy. Worthy of our devotion, our commitment, of our everything, because He is God. Amen? Is God truly your Lord? Kasi pwede pong Savior lang natin si Lord, pero hindi natin Lord. May difference yan. If Jesus is the Lord, the Savior of your life, tell to Jesus, I love you, my Lord. Father God, salamat po sa kapangyarihan ng pag-ibig mo sa buhay naming lahat. That we can truly love you with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength, oh God. Because you first love us. And thank you for that great love that you have poured out in our hearts to the power of your Spirit. That we can have a total devotion to you, oh God, a total commitment, because that love is so powerful, oh God. Thank you, Lord, for loving us in spite of our weaknesses and sins. And thank you, Lord, for dying for us, for giving us life eternal. At Lord, sa time na ito, patuloy na ang kapangyarihan mo'y kumilos sa puso't buhay po naming lahat. At hayaan mong bawat isa po sa amin, we will declare from now on, we are crucified with Christ. Let us declare this Galatians 2:20 as a declaration to our God. I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I'm living for Jesus. I will give my all to Jesus. I am fully committed for Jesus. Until you come, Lord, you will find me faithful. Thank you, Lord. May the Lord bless us and keep us. May the Lord continually shine His face upon us all. May the Lord keep that fire burning in our hearts until He comes. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.